Okay, salamat sa Panginoon at Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Good morning. So mga kapatid, no, pasensya na sa wrong spelling dyan sa pagkagawa mga kapatid, no. Kaya pala nahihirapan si Deacon Benji sa kasi na mali yung spelling natin, no. Pasensya na po. So mga kapatid, we're taking a pause muna doon sa ating series sa Sabbath, no? Since merong related na gawain sa association para naman maintindihan natin kung ano bang ibig sabihin ng association. Nandyan ba yan sa Biblia? Ano ba ang purpose niyan? Ano ang obligation ng association sa atin? Ano din yung obligation natin sa kanila? So, naisipan ko na at least ituro lang muna natin yung mga basic, no? Na at least ma-familiar lang ang ilan sa atin kung bakit tayo may association, mga kapatid, no? So, ito po yung ituturo natin, Baptist Associationalism. So, first, mga kapatid, may isang issue dito, no? Maraming mga Kristiyanong iglesia which they call themselves Reformed Baptist, no? Hindi natin sila sinisiraan, mga kapatid, no? May mga Kristiyanong iglesia na ayaw nilang maiugnay sa isang formal na association sapagkat hindi nila ito nakikitang mahalaga o dapat ituring na kinakailangan. Parang hindi naman necessary na may association para maging true church. Totoo po yun, mga kapatid, no? Kahit wala tayong association or ang isang iglesia wala siyang association, the being of the church will still be remain, no? Nandun pa din, tunay pa din siya na church. Pero yung well-being, yung ikabubuti niya, yun yung hindi niya ma-achieve kung nag-iisa lang siya na iglesia. So ano yung reason nitong mga ang kapatid natin na mga churches na ayaw nilang mag-association? Ang reason dito, para sa mga iglesyang ito, maaaring isagawa at ipakita ang isang mabuting ugnayan kahit hindi sumasapi sa isang associational na katawan, mga kapatid. Sabi ni James Renihan, these were simply expressions of friendship and brotherly love carrying no overtones of official commitment. So, kaya mapapansin nyo, may mga churches na mga Reformed Baptist na ayaw nila ng formal na association pero nakikipagkaibigan naman sila sa ibang church, no? Wala silang ayaw nila ng official commitment na maging committed ang church namin sa inyo or sa anong mga gawain. Ayaw nila lang ganon. Pero for example, may need yung church doon, tumutulong din naman sila. Gusto nila ng ganong klase lang na relasyon. So maintindihan natin, pero at least gusto nila makipag-ugnay pa din, pero hindi lang official commitment. So yun yung idea ng ibang mga iglesia. Now, may problema dito, mga kapatid, no, kung walang formal na association. Ang isang relasyon na walang formal o tipanang pananagutan or walang accountability, walang ganon, para siyang relasyon siya na mababaw, mahina, at hindi siya reliable, hindi siya mapagkakatiwalaan. Parang ganito lang yan, mga kapatid, no? Parang for example, si Brother Aaron, no? Nagbibigay siya ng flowers kay Chari or nagbibigay siya ng chocolates, nagbibigay siya ng love letter. Napapakita siya ng support, pagmamahal, pag-ibig, pero wala siyang planong pakasalan si Chari. So, yung mga good gestures na yon, makita natin na ma-appreciate natin yon, di ba? Pero you cannot always depend doon sa church na yon na ano talaga sa'yo, na mag-take responsibility. Let's say, mawalan kayo bigla ng pastor, hindi ka 100% makaka-rely kasi wala kayong tinatawag na official commitment or walang formal kayo na tipanan, mga churches. So ang mangyayari sa isang church na walang association, let's say hindi pa marurunong sa theology ang mga miyembro. May isang discussion about discipline or discussion na hindi pa sila familiar ano yung proseso. So ang mangyayari ng mga kapatid, di nila alam saan sila pupunta. No? Kasi wala silang
formal na association. Pero kung may formal na association, pwede nila ma-bring yung matter na yun, yung mga difficulty na yun sa association, and then the association will provide counsel, wisdom kung paano ang dapat na proseso ang gawin. Kaya napakahalaga ng association. So, makaka-rely ka sa kanila kasi may commitment ang bawat isa eh. Mayroon kayong official na tipanan eh. So, ang rason din kung ayaw ng iba ng itong official commitment or itong association kasi binibigyan nila ng sobrang taas ng emphasis or binigyan nila ng labis na diin ang pagiging independent ng church. Kasi totoo naman mga kapatid no, na independent talaga ang church, no? Ang authority, independent yon, no? Pero dahil mataas sobra yung pag-highlight nila sa independence ng church, kaya't higit nitong ipinagkait sa sarili ang karunungan, tulong at puna na maaari sana nitong makuha mula sa ibang mga iglesia. So yun yung nangyayari sa amin dati nung Bible Baptist pa ako na sobrang independent na we were a separate church. Ganun yung turo ng pastor namin. So hindi kami nakapag-ask ng counsel nung sa iba, no? So, yun po yung mahirap, parang isolation tuloy ang nangyayari. Pero, alam niyo ba mga kapatid na yung confession natin, di ba? Second London Baptist Confession yun, di ba? Yan na yung mahaba na. Pero before yan mga kapatid, meron yung First London Confession. Short lang ito kasi may ano pa yung marami pang bawal sa time na yon, no? Hindi pa sila allowed na gumawa ng ibang expression na kagaya dong sa time na ng Second London. Sa First London Baptist Confession of Faith, itong sinabi, although ang mga particular congregation, so ang bawat church, no, local church, distinct sila, may pagkakaiba talaga sila, independent sila, and several bodies, sinabi dito na ang bawat iglesia as a compact and neat city within itself, iisang syudad yang mga yan. So, meaning to say, merong pagkakaisa ang mga churches. Kung titingnan natin sa church natin, kung ang bawat mga membro dito sa iglesia, dapat may pagkakaisa. Alright? May unity. Ganon din yung mga lokal na iglesia. Sila din sa bawat lokal na iglesia, meron din silang tinatawag na communion or pagkakaisa na nagtutulungan sila sa bawat isa. So, yan yung posisyon ng mga Baptist sa kasaysayan. In the First London Baptist, no, they are to have counsel and help one another. So, ganun siya kahalaga itong association. So, kung walang association, nagiging mahirap ipahayag ang visible unity ng mga iglesia. So paano natin paano ma-reflect natin yung visible unity ng mga churches sa Trinity, sa kina Pastor Willie? Makikita yun natin visibly kung meron tayong association na may mga aktibidades na ginawa yung mga association na tayo ay nagtutulungan. Ang church kasi, take note, ang command ng Panginoon sa atin, no, Great Commission. Preach the gospel in all the world. Let's say, isolationist ka na simbahan, kumbaga, ayaw mo makipag-ugnay sa iba, no? Paano mo magagampanan yung Great Commission na yun? Di ba hindi? Kung mag-iisa lang ang church, magiging isolated siya. Pero mas lalong magagampanan natin yon kung ang bawat churches ay meron silang formal na ugnayan sa isa't isa, mga kapatid. At ganito, kung walang asosasyon, ang pagtutulungan ng mga iglesia kaugnay ng disiplina ng iglesia ay hindi magiging matatag at matibay. Madaling baliwalain ng isang iglesia ang pasya ng ibang lokal na iglesia. So let's say, ang kaibahan kasi pag may association, for example, may dinisiplin. The association, no. Sino yung na-discipline? Sino yung na-excom? Para kung yung na-excom, for example, pupunta sa ibang church ng association, ang gagawin ngayon ng church ngayon na membro ng association, yung narrative niya hindi agad
paniniwalaan, no? Paniniwalaan muna yung church, tapos i-report na ganito yung ginawa, ano bang case nito. So mas mapapatatag, may pagkakaisa. Kung walang association, ganito po yung nangyayari at nangyayari na po ito sa mga churches. May dinisipline ng isa, in-excom nila. Yung kabilang church, dahil wala siyang association din, ang ginawa lang niya, sa tingin ko mali yung desisyon ng iba ng church mo, tatanggapin kita. Pansin nyo na wala silang unity. May disrespect sa authority na ginawa ng isa. Nangyayari yon kadalasan dahil wala silang association. Kung may association, for example, may in-excom, may diniscipline. Pag nalaman niya ng association, tatanungin, ano yung cause ng disiplina dito? Ano yung cause ng excom nito? So ang church makaka-explain siya. At kung may mali man ang church, makapagbigay ng advice ang association na sasabihin niya, actually, hindi ako pabor sa ginawa ninyo. Yung ibang pastor din doon, magsasabi, oo, parang minadali ninyo. Or sasabihin din ng ibang association, dapat in-excom nyo na. Di ba? May mga advice kayo na makukuha from others na mas helpful kasi mga churches yung mga yun eh. So, mahirap pag walang association. Now, sabi dito, sa libro ni James Renihan, if each church acts without reference to the interests of other churches, then any person placed under discipline, say for fraud, adultery, or any other scandalous sin, can simply move to the church where he can repeat his sins. Maglipat-lipat na lang siya kasi wala naman itong ugnayan itong mga church na ito eh. Pero kung may association, mawawarningan yung mga churches na kabilang sa simbahan. Ito'y umalis sa church namin, na-excom ito. I'm giving you a warning na may kasalanan itong ginawa. Pag pumunta sa church niyo, we advise na hindi nyo siya tanggapin. Papauwiin nyo siya sa church at dito sa ma-restore. Kaya yan yung nangyari doon sa... Alam niyo ba mga kapatid, may magandang testimony na nangyari dito. I will not name names, pero may isang member sa church namin sa Cebu na na-discipline siya at hindi siya sumunod sa discipline na excom siya. Ang nangyari, nag-jump siya doon sa ibang church. Doon siya nagpa-member. Isinabihan siya ng church doon. Kasi merong connection ugnayan. Ang sinabi, hindi, bumalik ka doon sa iglesia mo at i-repair mo yung kasalanan mo doon. Gawin mo yung ang mga proseso na tama. Sumunod ka sa process. At kung magkaayos kayo, i-release ka nila for good, pwede ka na namin tanggapin. Pero unless hindi ka nakipag-ayos sa iglesia, hindi ka namin tatanggapin. Alam mo ba ang nangyari? Dahil na-realize niya na hindi pala ako basta-bastang tatakas sa excom, no? Napilitan siya, I don't know kung napilitan siya, bumalik siya sa original church niya, nakipagbati siya, at alam niyo bang ginawa? Hindi na siya umalis doon. Nag-continue siya at nasunod niya yung process ng discipline. Kasi na-realize niya yung mistakes niya at the end. Kasi hindi nag-aano yung mga church, no? Hindi siya uma-agree sa kanila na pwede mong takasan ang pagiging discipline. So, may value itong association. Every person coming from another area who applies for membership should have his or her credentials checked by personal consultation with the previous pastor irrespective of his denomination. So, di ba, yan yung naman ginagawa natin, no? Pag may taga-ibang church na pumunta dito, obligasyon ng church na kontakin yung pinanggalingan niya kung wala siyang association, na pwede kontakin natin para malaman natin yung status niya. Or even request for a transfer of membership with recommendation na siya ay in good standing. Di ba? Yan yung ginagawa. So, mas madali ito kung may association. Pangatlo, kung may kakulangan sa kaalaman ng isang iglesia, kung walang association, mawawalan ito ng pagkakataong humingi ng payo mula sa isang associational na katawan hinggil sa tamang mga hakbang na dapat gawin. So, hindi nila alam yung steps, 'di ba? Paano ba 'to? Sinong tutulong sa amin? Ano lang 'to? Anything goes na lang gagawin ng church, 'di ba? So, mahirap kung wala pong association at di natin alam kung ano yung value ng association, mga kapatid. So, next time, no, pag may pwede nang mag-seek ng help or counsel sa
association. Pero hindi pa tayo pumunta doon sa biblical basis, no? Pupunta pa tayo doon in a short while. So, ang punto lang dito talaga mga kapatid, yes, independent po ang iglesia. Wala pong mataas na hudikatura na veto sa desisyon ng iglesia. Sila yung binigyan ng authority ng church. Pero ang pagiging independent of the church does not entail isolationism, no? Hindi natin i-isolate yung sarili natin, no? Na parang sinasara na natin yung wisdom ng ibang mga churches or mga member ng association. Kasi sabi sa Proverbs, as a principle, whoever isolates himself breaks out against all sound judgment. So, kailangan natin ng wisdom ng bawat iglesia, ng bawat churches. So, independency, sabi ni James Renihan, did not in any way hinder formal church union, no? So, pwede tayong association, maging part sa formal union ng mga churches, but at the same time, mini-maintain natin yung pagiging independent. The particular Baptist understood that Christ has called these churches to mutual relations and ministry. No? Na mayroon silang mutual na relasyon ang mga churches. Na ganun dapat ka-close ang ating relasyon sa bawat iglesia na nandito sa ating lugar. For example, meron tayong Association Calabarzon Chapter, no? So, nandun, yun yung association na kinabibilangan ninyo, mga kapatid, no? So, kaya may mga meetings na nangyayari para mas mapalalim pa yung closeness natin sa iglesia, sa mga ibang mga iglesia. At sila yung tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, that's basic. Pero ngayon, before we explain further ano ang association, explain muna natin what is not an association. Okay? So, what is not an association? First, ang association, mga kapatid, hindi siya centralized system. Hindi siya parang denominasyon, di ba? Ang denomination, para siyang body na sila yung magde-decide kung sinong pastor na ilagay nila sa lugar na yan. Kumbaga, hindi ang church yung, di ba sa atin, ang church ang pipili kung sino maging pastor. Sa denomination, yung denominational body, sila yung magde-decide sino yung pastor na i-appoint nila dyan, anong pangalan ng church, sila magdidikta. Hindi yung congregation. Tapos lahat ng offering ninyo, papunta doon sa centralized system. So sila yung may porsyento lang kayo na dito manatili sa church sa mga other expenses, but a huge bulk of the offering na meron kayo pupunta sa kanila. Kasi sila ang provide sa mga needs din, yung mga gitara, sound system, yung denominasyon, no? Pero sinasabi natin, mga kapatid, hindi ganon po ang association. Hindi sila yung nagdidikta sa atin. Walang ganong kapangyarihan ang association. Ang association, hindi din siya judicial court or parang court of appeals or assembly of elders. Presbyterian po yun. Yung ganon, mga kapatid, no? So, sa Presbyterian, ganito. If may diniscipline kayo, ang church, no? May diniscipline ng elder, for example, ganon. Pwede kayong mag-apila sa Court of Appeal. Meron silang Court of Appeal, yung mga, parang mga tinatawag nila na mga presbyters, no? So, ang association, hindi po ganon. Walang kapangyarihan na i-veto yung, or i-nullify yung inyong judgment, yung decision ninyo, kasi hindi sila Court of Appeals. Wala siyang higher authority na dapat mag-subject kayo, mga kapatid. Hindi po ganon. Ang kapangyarihan ng ASOC is only advisory. They can only give advice, they can only give recommendation, but no way they can excommunicate a church. Hindi saklaw yon sa kanilang kapangyarihan. So, pwedeng possibly na mayroong i-recommend ang association at hindi masunod ng church kasi i-maintain pa din yung independency ng church. So, anong sabi dito sa
sa mga particular Baptist, yung mga framers ito ng confession, sila talaga yung gumawa ng confession, no? Sinabi dito that an association is not a superior judicature. Hindi siya mataas na hukuman, mga kapatid, na doon tayo mag-aapila, no? Makakalapit tayo sa association. Let's say may conflict yung dalawang pastor ninyo, no? Let's say mayroong chaos, mayroong nangyayari sa kanila doctrinally. So, saan kayo ngayon lalapit? Ang possible, kung walang association, may kakampi sa isang pastor. Meron din kakampi dito sa kabila. Ganon yung mangyayari. At magresulta sa split. Pero yung ganong mga issue, i-brought up yan doon sa association. And let the association hear the matters. Sila yung mag-i-investigate, tapos magbibigay na sila ng advice after. No? Anong dapat gagawin, mga kapatid. So, yun po yung ano niya. So, when assembled, pag nag-assemble na yung association, is not to be deemed as a superior judicature, as having superintendency over the churches. Hindi din sila parang superintendent, parang winawatch tayo, ano bang ginagawa, ano bang mga practices nitong church na to. Hindi ganon, hindi sila parang police, mga kapatid, or mga higher authority, no? Hindi, walang ganon. So, association, hindi din sa hierarchical, no, body, hindi siya parang episcopate, no. Pansin niyo doon sa parang sa Katoliko, merong Santo Papa, may mga bishops, di ba? Hindi, wala siyang ganon, hindi siya ganon na body, no. Kahit tinatawag nila akong moderator or vice moderator, yung ano na yon, yung title na yon, ano lang yon, hindi yon parang nagbe-bear ng authority. We treat all the messengers are equal tayo lahat. At ang lahat ng churches equal. Walang authority. Kaya moderator, sometimes they call it facilitator lang. Ayaw ng ibang mga association ng mga title na chairman. Kaya ayoko sa chairman na title kasi parang it implies na may hierarchy na wala namang ganon, no? So, yun yung hindi association, hindi siya centralized system, hindi siya denomination. Kung tatanungin kayo, denomination nyo ba yan? Sasabihin na hindi po yung denomination, association po yun. Iba po yung denomination. Hindi din yan presbyter or hindi din yan court of appeal. No? Hindi din siya hierarchical body na may mga ranggo-ranggo dyan sa association. So, ang asosasyon, mga kapatid, ugnayan siya sa pagitan ng mga iglesia na may formal na pakikibahagi o communion sa isa't isa. So, ito yung sabi. I'm grateful for Pastor Exley for giving me that book, no, on association. Sabi dito, association is joining together with other people or organizations as allies for common purpose. Alyansa ito na tayo, pareho tayong lahat na may common goal, may common purpose tayo, nagsama-sama tayo together as equals, no? An association is the formally structured expression of such purposeful mission. Ang bawat church may mission tayo to preach the gospel. And since hindi natin ito magagawa ng tayo lang mag-isa, kaya meron tayong asosasyon para magkakaisa tayo sa iisang gawain. Sino bang church na maliit pa yung members niya, kaya na niya mag-send ng mga ilang missionary sa ibang bansa? Siguro mga malalaking iglesia, kaya nila mag-send ng mga missionaries, no? Kaya nila mag-send ng mga missionaries kasi malaking church na sila, mga kapatid. Pero tayong maliliit, ibig ba sabihin na wala na tayong karapatan na mag-send ng missionary? Dahil may association tayo at dahil ang association nagsusupport sa mga ministry workers at saka missionaries, in a sense, nakapag-contribute na din tayo sa missionary ministry, no? Through the association. So, another thing, ang association of churches, formal organization with formal membership, no? Hindi lang to parang nag-a-attend ka lang sa mga association, ay member na to ng association. So, nagsasubmit yung church natin para maging kasapi sa association, nagsisend tayo ng formal letter na
intent of joining the association, hihingin nila sa atin yung tinatawag na constitution. Kaso wala pa tayong constitution, no? Yun yung project natin someday na makabuo talaga ang church ng constitution para malaman ng association, for example, member naman kayo sa association, para malaman ano bang belief ng church na ito. Ano ba yung mga process na pinaniniwalaan nila. So, nandun po yun sa association. So, meron silang formal governing documents, no? So, ang association, hindi lang yun na pwede na Baptist, born again, or Presbyterian magsama-sama. Meron din silang tinatawag na statement of faith. Kasi yun yung basihan ng kanilang pagkakaisa ng mga iglesia. By the way, ang aming topic po pala is ito yung tinatawag na association, na ang bawat church dito, hindi siya parang hiwalay sa isa't isa, no? Kagaya ng membership, no? Tayo ay connected, no? One with one another, di ba? United with one another. So, ang association, we are saying that churches are are united with one another. So, yan yung tinatawag na asosasyon. An association is an advisory council. Dito makakuha ng church ang advice. Dito sila makakuha ng advice. So, paano yun? Isang pastor lang sa church, no? Ngayon, itong pastor, tyrannic yung pastor, dictatorial na ganun yung ano niya. So, anong gagawin ngayon ng member? Ayaw niya mag-meeting kasi kung mag-meeting, may maraming i-brought up ang mga member. So, anong gagawin ngayon ng member para ma-report yung case ng pastor na ito or maka-receive itong pastor na ito ng rebuke or ma-reprove siya sa kanyang ginagawa? Then the church can approach the association until the situation about pwede nila idaan mo na sa pastor nila, kausapin nila. Pero pag hindi na na-resolve within the church, kung biyan na talaga sa pwede na siyang ilapit doon sa association. And then the association will reach out to the pastor, magbigay ng recommendation at magbigay ng advice. Hindi pwede sasabihin ng pastor na, hey, wala kayong right na magbigay sa akin ng unsolicited opinion. No, may right kami. Parte ka ng covenant namin. Officially tayo, may covenant na tatanggap ka ng advice at bibigay ka din ng advice. So, ganun siya mga kapatid, no? So, they are not armed with coercive power. Hindi, ang asosasyon, wala siyang kapangyarihan na pilitin yung iglesia na mag-submit sa kanyang recommendation or sa kanyang suggestion. Okay? Wala siyang coercive power to compel churches to submit to their decision, nor have they any control over the acts of doings of the churches. Every church still remains independent. So, yun yung ating paniniwala, no? Hindi siya parang infallible na council na parang, let's say, for example, Council of Nicaea, no? na kung anong declaration, yun na yung mangyayari. Hindi po ganun, mga kapatid. So, titingnan na natin ngayon, Brother Jess, na-explain mo na ano yung mechanics, ano yung ginagawa ng association, ano yung purpose niya, pero mayroon ba tayong basihan na may practice ng association? No? Ito yung pinakamalaga, biblical basis. Kasi kung walang biblical basis, walang saysay ang ating sinasabi dito, mga kapatid. So, let's look at alam nyo ba na may biblical mandate? May utos ang Biblia sa lahat ng churches to help one another. So, observe this verse, no? Ang sabi dyan, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. At first glance, tingin ko dyan, ang bawat member magtutulungan to bear the burden of one another para ma-fulfill natin yung utos ni Kristo. Pero mga kapatid, hindi po yan limitado sa individual na Christian. Sapagkat ang sinulatan ni Paul sa Galatia, dito natin makikita, no? Hindi po siya sinulat ni Pablo, yung Galatia, the book of Galatians, it's not primarily addressed to the individual members of one local church. Rather, inintend ni Pablo yung letter na yan for local churches within the region of Galatia. Kaya sabi sa Galatians 1:2, Paul, an apostle, and all the brothers that are with me,
to the churches. Diba? Plural, to the churches of Galatia. So, so when he gives the command, bear with one another, pwede nating sabihin na he was saying na ang bawat iglesia ay magtulungan sa isa't isa. Mandato yan natin na ang ating ministry hindi lang limitado dito sa mga membro sa church, kundi pati yung mga churches na nangangailangan ng tulong, kailangan natin may obligasyon tayo sa other churches na mga nangangailangan ng tulong, mga kapatid, no? So that's how one church express their love to other churches, no? In other words, there's a biblical command for all churches to extend help and assistance for the needy churches. Okay? Ang punto, each local church in obedience to the law of Christ, meron tayong responsibilidad sa mga sister churches, no? Mga kapatid, especially the needy ones, no? So, nilinaw dito sa aklat ng association na churches do not healthily associate para mag-create lang ng denominasyon. Hindi po ganun yung purpose na nag-associate ang mga simbahan or to create a kind of franchise or yung iba para yung mga pastor makakaroon ng license sa marriage license. Hindi po ganun, mga kapatid, no? But for the cooperation, no? To build a family. So yung associational body, mga kapatid, family tayo. In-express natin na lahat na mga kasapi dyan are family members. Parang pamilya yan. They do not associate under dictation. Walang superior sa kanila. To give one person or board of people control, but to cooperate because Christ already has control and has given us together. Anong tawag doon? Mission, no? Co-mission. Diba? Nagkakaisa tayo sa lahat ng iisang mission ang binigay ni Kristo para sa lahat ng mga churches. So kaya, merong relasyon ang mga iglesia, one church to another church. No? Hindi tayo isolationist na hindi natin inaano yung ibang iglesia. So, ano yung duty and role ng association? Una, financial aid to under-resourced churches. Hindi natin madidinay na may mga church talaga na maliliit na hindi nila kayang mag-support even ng kanilang pastor. Right? And I believe, nung maliit pa siguro itong church na to, dumaan din tayo sa time na yun na 4 pa lang siguro ang member, 5. So ngayon, paano masusustain yung ministry nila na magfo-full time ang pastor, wala siyang support kasi di naman kaya siyang buhayin ng mga membro. Paano siya kukuha ng bread and butter niya? Dito papasok po yung association. Ang association ngayon, siya yung pwedeng mag-support sa pastor na bibigyan nila ng monetary support yung pastor na inassign sa isang particular church para mabuhay siya habang siya ng ministeryo at lalago yung kanyang iglesia. Pag lalago na kanyang iglesia, pwede siya naman yung tumulong sa mga naghihirap. Okay? So, ganun yung value niya, mga kapatid. So, in times of crisis, makikita natin yan sa New Testament. The churches in the New Testament manifested care by providing financial help. So, sa Acts 11:27-30, one of them, named Agabus, stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. So, meron daw malaking gutom na mangyayari, di ba? So, anong ginawa? So, the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living on Judea, and they did so, sending it to the elders by the hand of the Barnabas and Saul. So, nung may malaking gutom, mga iglesia sa Judea, need nila ng help, ang mga disciple, they are sending relief. Ang mga elders, nag-send sila ng relief sa messenger. Si Paul, at saka si Saul, at saka si Barnabas. Pinadala doon sa churches. No? Nung nalaman. So,
Alam nyo ba, itong text nito, ginagamit ito lagi mga kapatid sa offering na dapat weekly offering. No? 1 Corinthians 16. Pero ang konteksto po nito mga kapatid, meron pong pangangailangan sa Jerusalem. Yung pag-meeting po nila every week, on the first day of every week, each of you to put something aside and store it up. Ang reason no mga kapatid, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. Nag-o-offering sila para pang suporta sa mga nangangailangan na churches doon sa Jerusalem. Yan po yung point nun, mga kapatid, no? But I'm not saying bawal ang offering. Mag-offering tayo, no? Kasi obligasyon natin yan. So ang punto, associational partnership involves sharing material burdens as visible expression of love they have for one another. So dati si Pastor Fidel, di ba, nung na-member siya sa ng association namin, so the association gave also up a monetary help sa kanila, no? Nung kung kahit sinong magkasakit na pastor na hindi kayang i-support ng church nila, nandun po yung association. So, napakalaking tulong po ng association, no? So, the sharing of the workers of the gospel, no? Let's say, for example, yung pastor dito is nag-sabbatical siya kasi kailangan niyang operahan o kailangan niyang magpahinga kasi may karamdaman siya. Ngayon, ang mga members, saan sila maghahanap ngayon ng pastor? And that's the time, ang association, magpadala ng workers doon. Obligado ang association. Bakit? May tipanan tayo, natutulungan yung nangangailangan eh. So sila na mismo, i-report nyo lang yun sa association, tutulong na yung association magpadala ng pastor, no? Kagaya ni Apollos, when Apollos wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote the disciples to welcome him. Nung dumating daw itong si Apollos, when he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully refuted the Jews in public showing the scriptures that the Christ was Jesus. Let's say, for example, sa church ninyo, meron ng ibang mga teachings na pumasok. May nakapasok, tapos hindi ninyo nasala, hindi din kayo marunong mag-refute sa mga maling katuruan, no? Let's say, kung kulang kayo sa workers or preachers na may sapat na talino para sagutin yung mga maling katuruan. So that's the time na tayo sa association na need namin na magturo sa topic na ito kasi nababalisa ang mga membro sa topic na ito. So may mga expert doon sa association na mga preacher sa topic na yon, pwede siya invitin at siya magsalita. Let's say counseling, need natin ng counseling. Na si Pastor Eman, magaling siya sa counseling, yan yung expertise niya, pwede invitin siya. Okay? So, ganun po yung value ng association, mga kapatid, no? So, associational partnership involves mutual sharing of gifted workers to make sister churches even more sound in the faith. Kasi maraming mga churches talaga, mga kapatid, na reform na, pero yung mga practices, hindi pa din siya reform, no? So, kaya, sa mga ganong cases, kailangan natin mag-invite ng mga gifted na mga pastor or preacher para matulungan tayo na maging sound sa ating mga practices, para magiging tama ang ating mga practices, no? Tama ba yung liturgy natin? Tama ba yung pagkasunod-sunod sa order of worship, di ba? So, marireform yan at mababago at mai-improve, no? Sa tulong ng mga workers. So, ito yung verse talaga, mga kapatid, na nagpapatunay para sa akin, pinaka-strongest verse na merong association, no? Basahin natin mga kapatid in 2 Corinthians 8:18 verse 19. With him, we are sending the brother who is famous among all the churches for his preaching of the gospel. Let's say, itong taong to, di ba, magaling talaga siya, famous siya sa lahat ng churches, pero anong sabi dito? And not only that, hindi lang siya sinend ng mga apostle. Sinabi din dito, but he has been appointed by the churches. Plural, hindi. Plural siya, no? So ngayon, ang question, kung walang association,
Paano mag-appoint ang churches ng isang tao? Di ba ang usually nag-a-appoint church lang? But in what sense na ang mga churches nag-a-appoint ng isang worker? It's only possible kung yung mga churches na yan are informal association. Okay? And not only that, appointed by the churches to travel with us as we carry out. So meron talaga, ang churches or itong tinatawag na association, nag-a-appoint sila ng mga missionary. So may sense na, for example, no, may isang missionary, si brother, let's say si Deacon Benji, for example, no, isisend siya ng association na as missionary doon sa South Korea, for example, or North Korea, no? Ang mangyayari, si Deacon Benji, ano siya natin? Missionary siya ng mga churches. Missionary siya nila, missionary natin, missionary ng ano. Okay? Kasi ang association na nag-send sa kanya doon para masuportahan siya. So note, ang nagtalaga or nag-appoint, ang isang kapatid ay ang mga iglesia, plural, no? So the association composed of churches can appoint missionaries as a product of their joint effort to fulfill the Great Commission. At ito pa mga kapatid, spiritual encouragement. Alam niyo ba mga kapatid na may mga pastor na nanghihina na di nila ma-share sa kanilang mga members. So may time na either yung paniniwala nila, yung faith nila nanghina. Of course, hindi nila ipoproject yun sa kanilang member, sa kanilang weakness, kasi posible ang mga member manghihina na din. So, saan nila isi-share ito? Saan sila di ba, they always provide counsel ang mga pastor, no? Pero, what if dumating sa panahon na sila din ang nangangailangan ng counsel? Saan sila lalapit? Yan po yung value ng association, no? Kasi sa association, safe haven niya ng mga pastor, mga preachers, na doon nila isasabihin nila yung mga struggles nila, at yung mga member ng association, sila yung makakapagbigay ng counsel sa kanila. Kasi discouragements is always there in the ministry, mga kapatid. At hindi nila kaya yon alone, especially kung single pastor, no? Kaya sa atin, plurality of pastors talaga. Ang healthy na church, mga kapatid, plural yung pastors. Tatlo, ganon, no? Or more than that, if possible, kung malaki. Hindi yun kakayanin ng isang pastor. Mahihirapan ng isang pastor po, mga kapatid, no? So, dito, napakita natin na associational partnership is marked by the mutual encouragement. So, meron silang mutual encouragement na ginagawa, no? So, spiritual advice, dito din sa Council of Jerusalem, nakikita din natin doon mga kapatid na nung time na meron lang naniniwala na hindi na lang pala tayo naging matuwid sa pamamagitan ng faith in Christ, meron kasi nagsasabi, kailangan mo din magpa-circumcise para ma-justified ka. So, ang ginawa ngayon nila, since naging malaking doctrinal issue ito mga kapatid, no? Inireport ni Pablo. Nireport ni Pablo and Barnabas, no? Paul and some others should go up to Jerusalem. So ito yung pinakaunang, I think ito siguro yung pinakaunang association, no? The Council of Jerusalem. So nireport nila yung malaking issue na nangyari na di nila kayang ma-address doon sa association, no? So doctrinal matters ang pinag-usapan dito mga kapatid. At nakita mo doon sa Acts 15 na nagdi-discuss talaga yung mga members ng association. Sila si James, Peter, nag-discuss sila to resolve the doctrinal issues, no? So in times of doctrinal crisis, kung mayroon kakaharapin ng isang iglesia na doctrinal crisis na hindi kayang ma-address ng church, go to the association and seek help and advice, no? Kung paano i-solve siya. So associational partnership can provide trusted counsels and advice with respect to theology and doctrine. So again, association is joining together with other people or organization na allies tayo sa isang purpose. So very basic lang ito mga kapatid, no? At I hope na meron tayong nakuhang idea na basic.
Associational partnership, both its concept at practices are deeply steeped in the practices of the Apostolic Church. Ito po'y ginagawa ng mga Apostolic Church, ng mga early church na nasa Biblia. And it is the visible manifestation of unity and love among the churches whom Christ is established. So, ganito mangyari mga kapatid. Let's say, wala tayong association. May isang church dito na dumaan, nakita niya na may need tayo. Tinulungan tayo niya. Pero, napansin nyo, ang tulong na matatanggap natin is a tulong base sa kanilang na-observe. Sa association, may ensure mo kapatid din na matutulungan ka. Bakit? Kasi kung may malaking need ang church, pwede silang mag-inform sa association. And they have to inform the association. And the association will be there for them to help. In whatever ways they can, they are going to set up a meeting for that para mag-usap, no? So this is just showing na ang pagmamahalan ng iglesia, hindi lang siya limitado dito sa mga members, no? Not only in the local church, but in the universal church as well.